Lolo, natikman niyo na po ba lahat ng prutas? Hindi pa lahat po. Pero isa sa mga gusto ko pang matikman ay ang monk fruit. Monk fruit? Ano po yun? Well, yun daw yung prutas na 100 to 300 times na mas matamis pa sa asukal. Wow, ang interesting yan, Lolo. Ano pa pong alam niyo tungkol sa monk fruit? Oh, sige. Mukhang may lecture na naman si Lolo. Ano ang monk fruit at bakit mas matamis pa ito sa asukal? Alamin natin yan dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay galing sa ating viewer na si Sophie12. Salamat sa iyong suggestion. Shoutout na rin sa mga taga-Ilocos dyan. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw pag-uusapan natin ang isang kakaibang prutas na mas sweet pa sa asukal, ang monk fruit, na may scientific name na si Raichia grosvenori, ay isang maliit na berde at brown na prutas na karaniwang tumutubo sa timog na bahagi ng China. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit na ito hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang bahagi ng tradisyonal na medisina. Tinawag itong monk fruit dahil pinaniniwalaang unang nag-cultivate nito ang mga Buddhist monks noong ika-13 siglo. Sa kanilang kultura, ang prutas na ito ay hindi lamang sweetener, kundi itinuturing ding may benepisyo sa kalusugan. Sa kasalukuyan, mas kilala ang monk fruit bilang isang natural sweetener na ginagamit sa iba't ibang pagkain at inumin, lalo na sa mga produktong sugar-free o low-calorie. Ang kakaibang sweetness ng monk fruit ay nagmumula sa mga natural compounds na tinatawag na mogrosides. Ito ang mga sangkap na nagbibigay ng matinding sweet flavor na umaabot ng 100 to 300 times kumpara sa regular na asukal. Hindi tulad ng karaniwang asukal, ang mogrosides ay hindi nagdudulot ng parehong metabolic response sa katawan. Ibig sabihin, hindi ito mabilis na nagpapataas ng blood sugar levels. Dahil dito, maliit na dami lamang ng monk fruit sweetener ang kailangan upang makuha ang parehong antas ng tamis na ibinibigay ng mas malaking dami ng asukal. Ang monk fruit sweetener ay hindi nagdudulot ng significant increase sa blood glucose levels. Dahil dito, madalas itong irekomenda bilang alternatibo para sa mga taong may diabetes o sa mga gustong kontrolin ang kanilang sugar intake. Bukod dito, ang monk fruit ay halos walang calories. Ang mga mogrosides ay hindi ginagamit ng katawan bilang energy sa parehong paraan ng carbohydrates. Kaya hindi ito nagiging sanhi ng weight gain kapag ginamit ng tama. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang epekto ay maaaring mag-iba depende sa produkto, lalo na kung ito ay may halong ibang sweeteners. Ngayon, siguro iniisip nyo kung meron ba tayong monk fruit sa Pilipinas? Well, sa teorya, posible ang pagtatanim ng monk fruit sa Pilipinas dahil pareho tayong may tropikal na klima gaya ng Timog China kung saan ito karaniwang tumutubo. Kailangan ng monk fruit ng mainit na panahon, sapat na ulan, at well-drained na lupa. Mga kondisyon na matatagpuan sa ilang bahagi ng bansa. Gayunpaman, ang monk fruit ay isang sensitive na halaman na nangangailangan ng partikular na growing conditions, kabilang ang tamang altitude at maingat na pag-aalaga. Bukod dito, limitado pa ang kaalaman at agricultural infrastructure sa Pilipinas para sa large-scale cultivation nito. At kadalasan,
ay mas practical pa ring i-import ito mula sa China kung saan mas established ang production. Kaya habang posible ito sa maliit na scale o experimental farming, hindi pa ito karaniwang pananim sa bansa sa kasalukuyan. Kung iisipin, healthy naman talaga ang monk fruit. Pero alam nyo ba na hindi ito basta-bastang ibinibenta sa Europe? Hindi naman banned ang monk fruit sa Europe. Pero limitado ang paggamit nito bilang sweetener dahil sa regulasyon ng European Food Safety Authority. Sa ilalim ng kanilang sistema, ang mga bagong sangkap na hindi pa karaniwang kinakain sa Europe bago ang 1997 ay kailangang dumaan sa proseso ng approval bilang tinatawag na novel food. Sa kaso ng monk fruit, karamihan sa high purity extract ay hindi pa naaaprubahan kaya hindi sila malayang mabenta sa merkado. Pero noong 2024, may isang uri ng aqueous extract o mas simple ang proseso ng pagkuha ng extract ng monk fruit ang naaprubahan at pinapayagan din ang tradisyonal na paggamit tulad ng whole fruit decoctions. Ibig sabihin, hindi ipinagbabawal ang monk fruit, pero mahigpit ang regulasyon kung paano ito maaaring iproseso at ibenta bilang sweetener sa Europe. Kung makakabili kayo ng monk fruit, maaari itong gamitin sa bahay bilang kapalit ng asukal, lalo na sa mga inumin at simpleng recipes. Gayunpaman, dahil sa kakaibang katangian nito, maaaring kailanganin ang pag-adjust sa dami kapag ginagamit sa pagluluto. Ngunit kung ikaw ay walang partikular na issue sa kalusugan at katamtaman lamang ang konsumo ng asukal, hindi ka na obligadong gumamit ng monk fruit sweetener. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang balanced diet. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan nyo na lahat ng sobra, masama, lalo na sa matamis. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.